Hello guys! Tayo ay papunta ngayon sa may Shell at ipapa-maintenance natin si Ion natin. Malapit lang naman sa amin ng Shell dito ay 5 minutes lang. 57,000 na ang kanyang itinakbo. Kaya papalitan lang naman natin siya dahil sa preventive maintenance. So, ngayon guys, ang dami nagpapagawa dyan. Dito na lang ako PMS. Aming mekaniko dyan, kompleto ang kanilang serbisyo at doon tayo. Yan. Hello mga Hyundai Ion users! Dahil ang aking Hyundai Ion ay nasa 87,000 kilometers na ang itinakbo, pinag-ipunan ko ang aking mga pyesa na pamalit para sa ating preventive maintenance. At ito ang laging napuputol na clutch cable ng Ion. Ang presyo niya sa ngayon ay 1,200. Guys, ito yung lumang clutch cable ng Ion after ng 86,000 kilometers na itinakbo. Yung sa akin maganda pa at pwede kong gawing reserba sakaling maputulan ako sa daan. Guys, ito naman yung timing belt na pinapalitan every 80 to 100,000 mileage ng ating itinakbo. Yung iba kasi nababalitaan ko o nakikita ko sa Facebook na itinitirik dahil naputulan ng timing belt at ang nakakalungkot maraming pyesa ang maaring madamay pag tayo ay naputulan nito. Nabili ko ito sa halagang 1,800 pesos. Yan guys, so pakita ko sa inyo yung lumang timing belt ko. Medyo wala pa namang mga crack pero nakakatakot na. Isama na natin palitan ang ating tensioner bearing para isang bukasan na lang. Ito ay nagkakahalaga ng 1,200 pesos. Ito yung lumang tensioner bearing niya guys. Wala pa namang kalog sa kalumaan at katagalan ng ginagamit. May possibility na ito ay umingay na rin. Magpapalit na rin tayo guys ng mga oil seal para isang bukasan lang pag ibinaba natin ang ating transmission. Yung cam oil seal ay nagkakahalaga ng 160 pesos at yung crank oil seal naman ay nagkakahalaga ng 400 pesos. Yan ay mga original parts ng Ion. Isabay na rin natin para walang tagas ang ating itaas na makina, valve, cover, gasket. Ang sakit kasi sa ulo tignan pag naglalawa ang ating langis sa itaas ng ating makina. Sa halagang 520 pesos, original Hyundai Ion parts. Ito naman yung aking pinaglumaan na gasket. Dahil matigas ng kapakan ng ating clutch, magpapalit na tayo ng pressure plate. Ito ay Vallejo brand at nagkakahalaga ng 1,250 pesos. Pagkatapos ng 86,000 kilometers na itinakbo guys, ito na ang aking pressure plate ngayon. Kayo na umusga kung papalitan na ba o hindi? Kaya pala matigas ng tapakan ay pudpud na ang parte na ito. Syempre, magpapalit na rin tayo ng clutch disc. At ito rin ay Vallejo brand from Korea. 1,300 pesos. Siguro kung papatagalin ko pa yung pagpapalit nito ay aabot na sa may rematche at baka maraming pyesa o baka madamay ang aking flywheel pag hindi ko pa ito palitan. And guys, maingay na rin. Ito siguro yung tumutunog-tunog pag tayo ay naka-neutral. Siyempre, release bearing, huwag natin kakalimutan yan. Vallejo brand, 600 pesos. Guys, ito yung pinaglumaang release bearing ng ating Hyundai Ion. Medyo maingay na rin talaga. Dito tayo sa cooling system ng Hyundai Ion na sa katagalan ay rumurupok ang kanyang mga plastic. Isang assembly na ang aking kinuha. Magkakasama ito, thermostat housing, thermostat at water inlet. Yung isang buong assembly na ito ay nabili ko ng 3,500 pesos. Thermostat housing, inlet valve at thermostat. Guys, pakita ko sa inyo yung pinaglumaan. Yung parte na ito ay medyo okay pa naman. Hindi pa naman siya nagkukulay brown. Pero syempre, para isang bukasan na lang ay atin na itong palitan. Guys, ito yung thermostat na nasa loob ng thermostat housing.
Ito naman guys, ang water outlet. Kita banda sa taas ng ating makina. Dito nakalagay ang ating temperature sensor. Nabili ko ito sa halagang 2,000 pesos. Ito yung ating pinaglumaan guys. So sa puntong ito bakas na siya ay palitin na. Dahil nakita ko nagbabawas ang aking kulan. At yun pala may tagas na ang parte na ito. Ayan, magpapalit na rin tayo ng radiator cap para isang order na lang sa ating supplier. Ito ang lumang radiator cap at makikita natin na ang goma ay halos bibigay na. Ayan guys, nagpalit din tayo ng oil seal ng distributor. Nagkakahalaga lang ito ng 150 pesos.